Hello guys, good day. My name is Teacher Lynn. I'm an online English teacher. But hindi na ako nagtuturo sa Palfish. 3 months ago, hindi na ako nakapagturo sa Palfish. So, in this video, I'll announce na I can guide you na. So, sa mga gumamit ng code ko at sa mga gagamit ng code ko, here are the step kung ano yung paano niyo ako ma-communicate ba since nga hindi na ako nagtuturo sa Palfish. And as I try, hindi na ako nakakapag-send. I've tried na to send message to my invites, pero hindi siya naging successful na send. So meaning, hindi na talaga ako allowed to message anyone there in Palfish. So, unless sa admins. So yun. Pero sa mga invites na gumamit ng code ko, I'm so sorry sa mga nagamit na ng code ko. If you think na, ay, hindi naman pala ito nagre-reply. Yeah, this, few months ago, hindi na talaga ako nagre-reply kasi I thought na hindi na ako puwedeng mag-guide. Yun yung iniisip ko kasi nga I decided to quit na, 'di ba? So, wala na ako dito and hindi na din ako actually this one, congratulations to you. Ikaw yung reason kung bakit ako nag-announce ngayon na I can still guide pa pala. Kasi approve yung nakalagay diyan, meaning she already passed the interview or the demo. So, and then nag-message siya sa akin na pasado na daw siya sa demo and then quiz na daw siya and then nag-quiz na tapos na daw siya and then saka pa lang ako nag-reply and then sadly hindi siya na successfully sent because di na ako allowed na to message anyone. So, sa Palfish. So, what you're going to do sa mga nakagamit ng code ko, I'm so sorry again if ilang months na hindi ako nagre-reply or hindi nakikipag-communicate sa inyo because I don't know how. Wala na ako sa Palfish. Yun lang yung dati kasi yun lang yung way to communicate my invites is since hindi na ako allowed to message there, eh wala na talaga, hindi na ako nagre-reply sa inyo. So what you're going to do is to message me kasi kayo as invites ko, you can message me naman, no? Sa mga lang, yun lang sa mga pasado ata sa demo. Sila lang yung allowed to message, I think. Pero if ever demo mo pa lang or like kaka-register mo pa lang and then you use my code, try to message me there if makakapag-message kayo kasi then what you're going to do is to provide your messenger account. I-chat niyo ako dun. Dun na lang kasi para private for your privacy. Okay, dun yun na lang i-message. Actually, good yung nag-message siya sa akin pero ang kulang lang diyan is hindi niya ako na-inform kung ano yung messenger account niya para um ma-message ko siya sa Messenger. Ako na yung mag-reach out sa inyo doon sa Messenger. And maybe I plan to create a GC na sa Messenger for all mga invites na gumamit ng code ko. Okay? At sa gagamit ng code ko, just okay, try to message me there sa Palfish. Kasi if you're asking bakit hindi na lang ako yung mag-provide ng account ko, actually, ayoko na kasi last time I already tried na ganyan, nag-provide ako ng Messenger account ko. Sus, nagtrabaho pa ako dun sa Palfish. And then ang daming nag-message sa akin, even if hindi ko mga invites, sobrang dami. Naku, kasi nagsusulputan sila. They are from different inviter. Tapos, hindi daw sila na-replyan. Kaya sa akin sila nagtatanong. Eh, okay lang sana kung isang-isang tanong lang sila. Example, natapos ko nang replyan yung unang tanong niya. Meron na naman agad-agad. Tapos, yung actually, that responsibility is it's not my responsibility to reply sa mga, 'di ba? Pero as, just to be kind, mag-reply ka kasi para na din makatulong ka. Pero kung mas madami kasi ang nangyayari do'n is mas madami pa siyang tanong compared sa mga invites ko, gano'n. So mas napagtutuunan ko pa siya ng pansin kaysa sa mga invites ko and actually, I'm still working sa Palfish ng time na 'yun and nagre-review pa ako for my board exam that time. So wait lang, ang dami kong gagawin that time ta's may ano pa sila na magagalit na parang, "Ay bakit ang tagal mag-reply daw, kasi kailangan niya na yung sagot." Hoy, demanding. Pero yun nga, na tumutulong naman ako nagre-reply pero kasi uunahin ko siguro yung invites ko 'no, gano'n. So, para lang to iwas ayoko ng gano'n na ask your inviter kasi responsibility niya 'yan 'no, na i-guide kayo. So, kulitin niyo yung inviter niyo para replyan kayo. So, for my invites, what you're going to do again is to message me sa Palfish. Provide your messenger account.
Okay, kasi hindi ako nakakapag-reply. Wag na kayong mag-expect na re-replyan ko kayo do'n sa Messenger, sa Palfish. Kasi nga hindi na ako nakapag-message. And then, yun lang. So, congratulations kay Teacher Jel. So, yeah, baka ang iniisip ng iba kasi, meron ding nag-message sa akin na, "Teacher Lynn, baka kasi nagiging failed daw sila, it's because wala na ako sa Palfish. So, I'm no longer daw teaching sa Palfish." Hindi naman yun makaka-affect. Actually, yung inviter nyo, hindi yan nakaka-apekto sa application nyo. Kayo din kasi yun. Kung ano yung effort na binibigyan nyo, yun din yung result. No? Kung magaling kayo sa pronunciation, sa delivery ng mga words, 'di ba? Sa sa lahat, and maganda din yung credentials nyo at meron kayong experience, plus points yun. Especially dapat meron din teaching certificate. And kung walang mga ganun, walang TEFL or walang TESOL, pero meron kayong PRC license, licensyadong teacher kayo, then you can use your ID. ID po hindi daw yung certificate of passing or certificate of rating, hindi daw yun. Ang gagamitin daw is ID for your teaching certificate doon, basta sa basic information nyo. Okay? Guys, basta find way na ma-communicate nyo ko or maka-provide kayo ng basta sa Messenger. Yun lang, yun dun na. Kasi I cannot message na sa Palfish messages. Okay? And if you want, no, parang, actually guys, if ever lang na hindi allowed ang mga hindi pa nakapasa sa demo, if ever hindi allowed mag-message yung mga hindi pa nakapasa sa demo, wala naman na kayong problema kasi talaga from registration hanggang sa mag-demo kayo, meron akong mga videos niyan. You just watch that. Madali lang kasi talaga yung pag-register. It's about yourself. Tapos, after that, tapusin nyo agad in one day yung mga basic information na yan. And then, book a schedule for demo, which is meron akong video kung how to do that. And then, after that, mag-demo ka na. And then, wait for the result. Kung pasado ka, then, message me talaga. Okay, para mabigyan kita ng mga tips. Kasi, naku, lucky talaga yung mga invites ko na noon. Kasi, grabe kong makapag hands-on ang invites. Oo. Like, kung ano yung mga tips. Actually, yung tips talaga. Kasi, ilan lang nakakaalam nun. Kasi after you pass the demo, yung demo ninyo, so, example, di ba, pasado ka na, and then, that's the time na makapag-quiz ka na. Again, sa mga, wag kayong minsan, iba, atat na mag-quiz. Kasi tapos na daw sila sa demo, pero wala pang result. Hindi kayo makakapag-proceed sa quiz kung hindi kayo pasado sa demo. So, yung iba, di ba, no, ibang invite ko noon, grabe. Pati mga tips talaga. After kasi pumasa sa demo, meron pang quiz. And after sa quiz, launch ka na as official teacher. After that, meron pa yung PF1, PF2, hanggang PF, ano man yan. Pero, ang pinaka, ano lang dun is PF1 and PF2 para mabigyan ka na nila ng student. So, I don't know, kasi sa batch namin noon, ang hirap-hirap ipasa ng PF1 and PF2. Kasi nga, wala din namang nagtuturo sa amin. And then, ngayon, ang lalaki na ng mga scores. Pero meron pa din hindi pumapasa. Oo, so, meron akong mga tips on how to pass that. Yun. And then, yun lang. Hello, 12 minutes na. Okay, next, I'll create a video about mga question, kadalasan na question sa paano yung demo, yung interview. Kasi yung previous video ko is, ano yun, on how to take the demo, no? From mag-book ng schedule hanggang sa mga kung ano pa yung nandun. But, guys, I cannot provide you the lesson materials, no? Sa demo. Actually, isa lang din yan. Same lang kayo ng lesson materials kung English teacher ka dito. Pero kung math ka, ay aba, hindi ko alam kung ano yung lesson sa math. Kasi hindi naman ako math teacher. Okay? So, yun. Ayun, sige. Yun lang. Goodbye.